gusto ko pong palakpakan yung 15 senador na nagkaisa para kondenahin itong mga pinagsasasabi ng Chinese Embassy laban sa ating mga opisyal. Ayon po dito sa balita, 15 senators unite, condemn Chinese Embassy remarks against Philippine officials. In their resolution, the senators condemned the Chinese Embassy for improperly criticizing Philippine officials or institutions for actions undertaken in the performance of their official duties. 15 senators from both the majority and minority blocs have united behind a resolution condemning officials of the Chinese Embassy for castigating Philippine officials over the West Philippine Sea issue. Aba pati hindi naman pala itong Chinese Embassy na to. Kinakastigo nila ang mga opisyal ng Pilipinas dahil sa WPS. Akala ba ng tauhan ng embassy na to na nasa China siya? Oy, nasa Pilipinas ka. At wala kang karapatan manghimasok kung anuman ang gawin o sabihin ng mga Philippine officials. Tuloy ko. Senate Resolution number 256 was filed by Senator Francis Pangilinan, Senate President Vicente Sotto III, Senate President Pro Tempore Panfilo Lacson, Majority Leader Juan Miguel Zubiri, Senators Erwin Tulfo, Risa Hontiveros, Rafi Tulfo, Sherwin Gatchalian, Loren Legarda, J.V. Ejercito, Bam Aquino, Camille Villar, Mark Villar, Lito Lapid, and Jinggoy Estrada. Aba, medyo kakabilib naman to. Lalo na yung mga Duterte senators. Sino ba ang mga Duterte senators dito? Hindi ba si Juan Miguel Zubiri? Correct me if I'm wrong, ha? Kung tama po yung sinasabi kung sila ay mga Duterte senators. Si Zubiri, si Camille Villar, si Mark Villar, at si Jinggoy Estrada. Pero sa pagkakataong ito, nakiisa sila doon sa mga majority bloc dito sa Senado. Hindi sila natakot sa galit ni Sara Duterte. At alam na alam po natin, kahit na itanggi man ni Sara Duterte na siya po ay pro-China through and through. No questions asked. Hindi na kailangan magpaliwanag pa ni Sara Duterte. Siya po ay purong pro-China. At itong mga Duterte senators, hindi ba dapat kung ano ang gusto ng kanilang poon na si Sara Duterte, dapat sundin nila, kung hindi, pagagalitan sila ni Sara. And yet, may mga miyembro ng minority rito na nakiisa to condemn itong Chinese Embassy. Sabi pa rito, in their resolution, the senators condemned the Chinese Embassy for improperly criticizing Philippine officials or institutions for actions undertaken in the performance of their official duties, as these are contrary to accepted standards of diplomatic conduct and mutual respect between states. The senators, tandaan niyo po ito kung sino-sino itong mga to the senators who did not sign the resolutions were all from the minority bloc. Minority Leader Alan Peter Cayetano, Deputy Minority Leaders Rodante Marcoleta and Joel Villanueva, Francis Escudero, Amy Marcos, Ronald De La Rosa, Robin Padilla, and Bongo. Pero may nahalo po sa kanilang isa from the majority. Yan po si Pia Cayetano, who also did not sign the resolution. Last week, the Department of Asian Affairs of Beijing's Foreign Ministry summoned Philippine Ambassador Jaime Flor Cruz to express displeasure over statements of Philippine Coast Guard's for WPS issues Commodore J. Tariela. Also chastised by Beijing were Pangilinan, Mamamayang Liberal Party List Representative Laila de Lima, Philippine Navy spokesman Rear Admiral Roy Vincent Trinidad, and the National Maritime Council. During the Senate session on Monday, January 26, Hontiveros delivered a privileged speech condemning the Chinese embassy and reminding it that foreign missions are guests, not arbiters of our democracy. We are in the Philippines, not China. This is the Philippines and we are in a democracy. Sabi po yan ni Hontiveros. Responding to Hontiveros' speech, Tulfo also lambasted the Chinese embassy and warned
If you do not like how democracy works in this country, then you are free to leave the Philippines. Get the out. Government officials have the full backing of President Marcos in defending the country's rights and interests in the face of Beijing's castigating them for speaking out on West Philippine Sea issues. Sabi po yan ng Malacanang. Sabi ni Presidential Communications Undersecretary Claire Castro, whenever government agencies, heads of agencies act in accordance with the law and with our advocacy to defend the rights and interests of the country, then they have the support of the President. Inulit ni Undersecretary Claire Castro that the President had made it clear that he would not surrender even an inch of Philippine territory. So whatever our agencies are doing to fight for the interests of our country, that is what the President wants and that's also what he has ordered. So, kitang-kita na po natin kung sino talaga yung purong pro-China. Dahil ilan po sa kanila ay pumirma dun sa resolution condemning itong ginawa ng Chinese Embassy sa ating mga Philippine officials. Pero pinagtanggol po yan ni Robin Padilla at ni Rodante Marcoleta. Sabi ni Rodante Marcoleta, may malaki po sigurong mga dapat pag-usapan at napakalaki ng China, napakayaman ng ekonomiya ng bansa na pwede po natin sigurong maging kakampi sa mga darating pong mga panahon. Ang ibig sabihin ba ni Rodante Marcoleta, kapag tayo ay nakipagkaibigan sa China, yayaman din tayo? Lalaki din tayong bansa tulad ng China? Natandaan ko isang nabasa ko galing sa isang DDS. Sabi niya, galit na galit daw tayo sa China. Pero dito sa Pilipinas, bili pa rin naman tayo ng bili ng mga produkto ng China. Sagutin pa naman siya ng isang pro-BBM. Magkalayo po yung issue na yon. Anong kinalaman ng mga negosyante rito sa Pilipinas na mga incheck na gusto lang kumita? Ang layo naman ng issue. Tayo ay binobomba na dyan sa West Philippine Sea. Natural magagalit tayo. Pero anong kasalanan ng mga negosyante rito? Yung mga incheck na gusto lang magtrabaho. Iba po yun. Okay? Malayong-malayo po yung issue na yon. Noong isang araw, may nakita kong post na itong si Rodante Marcoleta ay merong nakausap na isang opisyal ng China. At ang sabi niya, ang China daw ay hindi nasisiyahan sa pagiging kontrabida sa West Philippine Sea. Hindi ko na lang babasahin yung buong article. Pero ang tanong ko na lang kay Rodante Marcoleta, kung ang sinasabi ni Rodante Marcoleta ay nalulungkot, unhappy ang China dahil pinalalabas silang kontrabida. Sino ang gusto mong maging kontrabida, Marcoleta? Pilipinas? Yung ba ang tinutumbok mo? Nalulungkot ang China at nalulungkot din kayo. Didamayan nyo. Kayo magsama-sama. At syempre, kung andyan ang tagapagtanggol nilang si Marcoleta, malalayo ba naman si Robin Padilla? Dinipensahan ni Robin Padilla ang Chinese Embassy sa kanilang kritisismo sa ating mga Philippine officials. Ano pa ba naman ang aasahan natin kay Marcoleta, kay Robin Padilla, at dito sa mga ibang hindi pumirma niyan? Wala man silang nasabi, pero the mere fact na hindi sila pumirma, sila po ay 1,000% na pro-China. Ay ni Marcos, ano bang aasahan mo dyan? Bongo? Bato de la Rosa? Alan Peter Cayetano? Chis Escudero? Joel Villanueva? Pero natandaan nyo nung isang event, itong si Bongo, si De La Rosa, si Joel Villanueva, mga nakasuot pa ng t-shirt na West Philippine Sea, atin ito. Pero hindi sila makapirma dyan sa resolution na yan o dyan sa pagkondena sa Chinese Embassy. Bakit kaya? Dahil umiiwas sila, magalit ang China sa kanila at hindi na sila popondahan. Sabi pa ni Robin Padilla, pag nambastos ka, babastusin ka rin talaga. Wala po tayong magagawa sapagkat duty ng kahit na sino na ipagtanggol ang kanilang Pangulo. Ang ibig sabihin kasi ni Robin Padilla, binastos daw ni Commodore J. Tariela ang presidente ng China na si Xi Jinping. So, porke binastos ni Tariela, ayon yan kay Robin Padilla, na binastos ni Tariela itong presidente nilang si Xi Jinping, mababastos din tayo. Ikaw, Robin, ano ang masasabi mo sa ginagawa ng China pambubuli sa atin? Pagwa-water cannon sa atin? Hindi ba pambabastos yun? Tayo ay nasa sarili nating lugar, pero binubuli tayo. Yun, hindi ba pambabastos?
Pero itong may nagawa si Tariela against the President of China, umaalma ka. Eh yung ginagawa nila sa Pilipinas, hindi ba pambabastos din yun sa presidente natin? Dahil ang pambabastos ng China sa ating mga tauhan dyan ay pambabastos na rin sa presidente natin. So sino ang magtatanggol sa kaninong presidente? Dahil sabi mo, wala tayong magagawa sapagkat duty ng kahit na sino na ipagtanggol ang kanilang Pangulo. So sino ba ang pinagtatanggol mo? Ang Pangulo ng China? At alam niyo ba, dahil sa pumirma yung 15 senador para ikondena ang ginawa ng China, para nagbanta pa itong China dito sa 15 senador na pumirma. So ang gustong gawin ni na Senate President Tito Soto, ipa-persona non grata itong si Deputy Spokes Gu Wei. Ito ay matapos mag-post umano sa social media si Deputy Spokes Gu Wei ng pahayag na itinuring ng ilang mambabatas na pagbabanta laban sa 15 senador na pumirma sa isang resolusyong kumukondena sa umano'y pakikialam ng Chinese Embassy sa mga usaping panloob ng bansa. Hindi ba nakikita ni Rodante Marcoleta, ni Robin Padilla at itong mga hindi pumirma doon sa resolution para ikondena ang Chinese Embassy? O sa bagay ngayon, ligtas sila. Dahil yung 15 senador lang na pinagbabantaan nitong si Go Wei ang dapat manginig sa takot dahil lang sa kanilang paninindigan na huwag makialam ang China sa internal affairs ng Pilipinas. So kaya tayo binubuli ng China dahil sa mga hudas na nasa Senado. Sorry to say, pero totoo naman yun eh. Ito yung mga hudas, yung mga makapili sa Senado na ayaw nilang magalit ang China sa kanila. China nga ba ang ayaw nilang magalit sa kanila o si Sara Duterte? So tandaan po natin itong mga mukhang to. Si Alan Peter Cayetano, si Pia Cayetano, si Bato de la Rosa, Chis Escudero, Bongo, Rodante Marcoleta, Robin Padilla, Joel Villanueva, at Amy Marcos. Naalala ko tuloy yung statement ni Bato de la Rosa nung kanyang kaarawan. Nabasa niyo po ba yun? Nung sinabi niya na masasayang daw yung pinaglaban ng ating mga ninuno para sa kasarinlan. So hindi daw niya sasayangin ang dugo at pawis ng mga nakipaglaban para itayo ang ating kasarinlan. Eh anong ginagawa mo dyan? Anong ginagawa yung 9 na senador na mas piniling manahimik sa agresyon na ginagawa ng China sa atin? So tandaan niyo po ang pagmumuka ng 9 na senador na to. At kahit paano nagpapasalamat ako dun sa ibang taga-minority bloc na nakiisa sa mga senador para kondenahin ang ginagawang pambubuli sa atin ng China dito pa sa sarili nating bansa. At sa 9 na makapiling ito, kayo ang mga kahihiyan ng bansang ito.